Hello guys! Welcome back to our channel. Ayan, so guys, another episode for shoe review or sneaker review sa ating pong channel guys. Ayan, so meron po tayo ditong Nike na sapatos from Nike. Sapatos pala na from Nike. Ayan. So this one is the latest release na casual shoes ng Nike, no? Ito yung Killshot 2. Yan. Alright, so yan. Alright, Killshot 2 na leather na sapatos ng Adidas. So this one is, ito yung parang counterpart ng Adidas Samba. No, saan pa ba yung Onitsuka na Takuten, tsaka yung Puma na Palermo, I think so. But this one is, I really like the design of this Nike na casual shoes. So this one is black and gum combination. Yan yung kanyang outsole. Maraming mga colorways nga pala neto guys. I choose this one, the black and gum, and then the check, the white check ng Nike. So pinili ko tong black kasi maganda siya pang casual trabaho. Pwede din siyang paresan mo siya ng short at saka long pants. Yan. Maganda itong classic, no, classic retro na design ng Adidas. Nike Killshot 2. Ayan, so simulan natin guys yung ating review sa sapatos nito. Alright. Okay. So, yung SRP nga pala neto guys is 5,190 pesos. Is almost 5,200 yung SRP neto. Pero kung mayroong mga promos and sale ang Nike, pwede kayo maka-avail na mas mura sa kanyang SRP. Alright, so dito tayo guys sa gilid. Ayan, when it comes to kanyang leather guys, this one is a pure leather. Ayan. Tapos meron siyang parang suede dito sa gilid. Tapos dito suede. Tapos dito yan. Parang suede type na fabric or material na ginamit ito. Yan. Parang din yung mga Samba guys. No? Yung meron silang ganito. Suede. Or a leather. A leather type na parang siyang hindi siya. Leather siya na kapala bang suede at leather? Parang hindi. Alright. So this one is, I think ang suede kasi parang, hindi ito siya suede guys. Sorry But this one is, I think this is a leather din. Leather din siya. Leather na hindi ganito yung makintab. Iba kasi yung suede kasi yung suede parang pag ginanon mo, nag-iiba yung ano niya. Parang siyang velvet yung material. Ito, this one is, basically is leather. Leather na rough road. Alright guys, balik tayo guys sa review. So this one is leather na hindi siya makintab, but this one is yung makintab. Yan, tingnan nyo guys, yan ganyan pag yung pure leather or pure or yung full, tawag doon yung pure leather na ginamit guys. Yan, kasi pag sinabi mong synthetic leather, hindi siya kumukulubot, straight lang siya. Yung synthetic leather guys is medyo may problema tayo nung pagdating ng ilang years mong gagamitin. Ang mangyayari kasi doon guys is parang mabibitak-bitak yun. But this one, yung sa kanyang pure leather is kahit abutin pa ng 10 years to guys, hindi mabibitak-bitak yung kanyang leather. Yun yung maganda kapag bibili kayo ng sapatos. You either to choose the pure leather not than to synthetic leather. Pero kung gusto nyo yung synthetic leather, okay lang naman. Pero maselan lang yun. Talagang mabibitak-bitak yun. Meron kasi akong nabiling sapatos guys na ukay-ukay yun guys imagine 2010 pa yun yung kanyang manufacturing date. Makikita naman yan dito sa loob yan. Yan dito sa loob yan. Makikita yan dito. Meron siyang manufacturing date dun guys, 2010. Tapos nabili natin last month. Nabigay na natin sa kapatid ko yung ukay-ukay na yun. So it's
Nike SB ata yung Nike na yun. 2010 pa yun guys. Pero yung kanyang leather dito guys, grabe, intact pa rin siya. Pero yung kanyang dito, yung outsole niya, yung ito, yung rubber, na ano na. Yan, nasira na, yung kailangan na siyang i-reglue or patahi. Depende kung anong gusto mo. Ipaririglo or papatahi daw ng kapatid ko yun. So balik tayo dito guys. Nabanggit ko lang yung leather yun. Yun lang yung advice ko sa inyo kung gusto nyong bumili ng medyo mamahalin ng sapatos. Kasi yung 5,000 pesos medyo mataas na rin yun kapag ganito. So usually 2,000 pesos, 1,000 pesos mahigit yun. Yung mga affordable na shoes. Kasi yung 5,000 malaki na rin yung guys no. So kapag nakachamba kayo ng sale, pero pag nag-sale, siyempre mga nasa 4,000 lang naman yung presyohan nito kasi nga bago yung kanyang Okay. So yan, leather lahat ito, kahit yung kanyang white leather guys. Okay, dito sa likuran is meron siyang Nike na yan, para siyang nabibitak-bitak. Okay, ito yung leather na hindi yung makintab. Then yung kanyang outsole is gum type yung outsole ni guys, yan. Ganda ng spike nito guys. Talaga nasuot ko na pala to isang beses. Maganda rin yung kanyang cushioning, yung comfortability, kasi nga ayan, maganda yung foam na ginamit din dito. Pati din sa loob yan. Yung Nike. Yan, maganda. Malambot yung loob. Yan, ito yung kanyang inner na yan, lining. Inner lining tawag siguro nito. Mabuti na lang itim yung pinili ko kasi fabric yung ginamit na inner lining. So, marumihin kapag white or something light yung kulay. So, ang pangit kasi pag yung leather shoes is nilalaban guys. So, pag leather shoes guys is pinupunasan lang talaga yan. So, yan. Dapat dito siya pwedeng laban kasi masisira yung kanyang leather. Okay? Alright. So, yan. Simple lang yung design ng kanyang outsole. And ito yung sa kanyang Nike. Yan. Then, ito yung sa loob. Then, dito naman sa gilid yung kanyang, sorry for the camera guys. Yan. Alright. Yung kanyang tag. And ito naman yung kanyang shoelace. Yung shoelace guys is simple lang din naman yung design. Normal design na shoelace. And makapal yung shoelace. Maganda. Okay, so this one is leather din, yung hindi makintab na leather. Ito yung sa kabila. Napaka simple lang yung design. Pwede mo siyang pang formal attire, pang casual, o kaya pang pang saan ba? pang OOTD. Yan. Alright, so maganda. Okay, so ayan guys, I hope you do enjoy watching this video at may natutunan po kayo sa pagre-review sa ating pong Killshot 2 from Nike. Ayan, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe for our channel para po sa mga more reviews ng mga sneakers, mga sapatos na ating i-review. More reviews na ating i-review. Alright, thank you for watching. Have a nice day.